church po, Sister Elsa, Sister Diano, Sister Letty, and everyone there, nakatulong po siya naman po as a believer in Christ. And truly po, ang Panginoon ay napakabunso sa ating buhay, and not only to me, but to my whole family. Kaya, nagpapasalamat po ako dito sa Sakin Team because ang Panginoon po ang nagbigay nito. Sabi ko nga noon, Lord will just do a little bit, we'll do our part, and God will do the rest. And He did. So, nagpapasalamat po kami. And, isa po kung ano po, when I was growing up, and still God has blessed me, sabi ko, I will not give anything to the Lord that will cost me nothing. So, yun po ang naging, parang pinangahawakan ko na throughout, sana magbigyan ako ng Lord ng pagkakataon that we could be used by God. We could be used by God na we could make impact. And also as an example, not just to us here, but also to our future generation. Na sana whatever we have done, whatever we have accomplished, is something that could be duplicated in the future. So, yun ang ano sa Panginoon. And truly, God has been good to our family. I cannot say much more about it, but He's been really super good. And sabi ng Panginoon, delight thyself also in the sight of the Lord, and He will give thee the desires of thine heart. So, i-encourage po kayo na you delight yourself in the Lord and believe it or not. Bibigyan niya po ang gustuhan ng puso niyo. Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya na He will really give. It will be totally dependent po sa Panginoon. Maraming salamat. Good morning, everyone. Ako si Boy San Diego. Ako po ay nag-stay back in Rosalie Talat. Medyo matagal na. But I'm glad that I got saved. When I went to America, sabi ko marami po, I was 10 years old. Kasi ako 1990. Sabi yun, kung na first to go to America, nagiging ikaw natin. When I was here in the Philippines, hindi po ako Kristiyano. I had all the vices. At the age of 17, 18, 19, hindi ako pakikipagsimbahan. I only went to church on my birthday at saka magpasko dahil na meron tayo na maggabi, sabi ng mga Catholic friends niya. I was never a spiritual person. But when I went to States, lahat ko naging nag-iba. So hindi totoo na kami sa Amerika magiging makakama. Because it proves otherwise for me. When I got there, I met her and then I was introduced to church. And I'm so glad it's a Baptist church. I was very mababa yung aking as I understand Christianity at that time. I could be taken by anyone, but I'm glad that I was taken by a Baptist woman when I met her. So I've been serving God served that since January 7, 1990. And until now, I'm still serving the Lord. People, and every time I do something for the Lord, God gives us tenfold. So, hindi na gusto kaya, ito mga young people who spend with yung mga bata nakikita ko ngayon, pag nagdakilin yan, that's what we were down for. That's what it is. So, I'm so glad to be in Mayo, to be part of this church. It's not us that is allowing us to become a vessel of blessing. Dahil tayo dapat na right? And I'm just glad na nakikita ko lahat sa dito na faithfully helping and attending sa anniversary. Salamat po sa Panginoon at nakating tayo natin. Kami po ay tuloy-tuloy mag-bring natin sa church sa dahil bata pa po si Teacher Ray Martin. A lot of things can happen. May struggle na preparing days but I just pray that you will be able to stand firm with his family. And of course, ito naman mag-celebrate na, but
God of Passion Galera is our pastor. He's always leading us when we to America. Every time we go to church, I mean, don't go to that church, go to this, pinakita kami sa kaming church pupunta. So, I know Alas America, which is Pastor Galera, is always leading us toward yung aming church level. And I'm so glad that when you follow your pastor, hindi ka magkakapag. And if you follow your leading that pastor nyo, there's no way to find it now. Because pastor will guide us. And that's the thankful that we are part of. Even if you're not a member of the church, we are gladly serving God in this day. Thank you. Maraming salamat po. Salamat din po sa aming mga nakastor, Mr. John Ribacho. Ngayon po, dito natin siya kasama, no? Dahil nagkaroon ako ng conflict sa schedule. So, maraming salamat po, Pastor, sa patuloy na pag-support dito po sa gawain po ng San Quintin. Maraming salamat po. Ngayon po ay meron po rin po tayong kakabol ng panakuhin. Kasama po natin si Engineer Willie Tabion. Mari po ba po tayo? Isa rin po sa nag-help po dito sa ating para maging maayos po ito. Sa fencing, po, salamat po, Engineer. At kasama rin po natin, meron po isang tayong bisita, si Brother Daniel Panagang Pagyo. Mari po ba po kayo? Salamat po sa pagpunta, sir. Meron tayo sa word. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po ay tatayo na po tayong lahat at tayo po ay mag-awitan. Tawagin ko po si Brother Laije. Gusto ni Elena. Nagkatayin mo natin, victory in Jesus. Oo. Magka-fire din naman tayo. First stanza na we're singing.
Sunday School Children's Department. Pag-work, ikaw maghawak nito. Ikaw maghawak nito. Naka-live. Gusto na Elena manood. Gusto mo ba manood? Charot. Laming tripod eh. Ala, sumobra. Hirap ng cameraman. Hirap ng cameraman, charot. Chat lang. Purihin ko ang aming Panginoon sa todo na po at sinasabi ko ng awitin. Make me thankful the Lord, no turning back. Amen? So huwag po tayo tatalikod. Lahat ng mga tatalikod sa Panginoon, nagiging malungkot ang buhay. Nagiging bigo. Okay?
Pero kung tayo magpapatuloy at susunod sa Panginoon, lalong-lalong lang ating buhay. Amen? So ngayon po ay tatawagin ko naman po ang San Quintin Ladies Trio. Amen. Solo ka ba dito?
po natin pagkatagalin pa at tatawagin na po natin ang Blue Ridge Bible Baptist Church Choir. Uy. Gusto mo pa sa gitna. Smile. Smile. Tap. Ay, ang bilis ako. Ako lang. Ikaw ang Kuha mo. Ilalive mo. Ilalive mo to. Nakalive. Sarili nakalive yun. Nakatapat. Natapat mo.
salamat sa ating Panginoon. Alam niyo po, naramdaman natin na parang nasa langit na tayo, no? Amen? Alam niyo po tayo maawit sa langit, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Blue Ridge Bible Baptist Church Main Choir. Maraming po salamat, Sister Binky, sa inyo po blessing po na pinakita po sa amin dito po sa San Quintin po kasi purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po ay ganda na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananampahan ngayong araw po ito. So, nawa, ihanda po natin ang ating mga sarili. Itago po natin ang ating itago. Ayusin po natin ang dapat natin ayusin. Ayusin po natin ang ating sarili sa pinakamahalagang bahagi. Ang pakikinig ng salita ng Diyos. So, nawa, i-ready po natin ang ating sarili. Tumayo po tayong lahat. Ang ating po tagapagsalita ngayon ay hindi po naiiba sa atin dahil ito po ay Metropolitan Bible Baptist Ecclesia dito po sa San Jose. Ito po, sa Nueva Ecija. Ang authority po ng Metropolitan ay galing po ng Blue Ridge. Kaya hindi po ito iba sa atin. Sa pagpamilya rin po namin ang ating tagapagsalita. So please welcome our speaker for today, Pastor Christopher Compalas. Nakita Diyos, salamat po na kanilagay po, salamat po sa ika-alit na anibersaryo ng gawain ito. Salamat po, Panginoon, sa nakita namin na pagkilos niyo, Panginoon, kakaiba, Panginoon, na gumawa sa gawain ito. And I pray that continue to use future pastors, continue to give them the wisdom about his experience, Lord, and ability to work here in his body. Thank you for the presence of each and every one. Those who travel far came with us. Thank you. The members from Blue Ridge, okay, the choir members, okay, the pastors, okay, and his family, San Diego, came all the way from the States. Thank you for them being with us, and we give you all the praises of the Lord today. This we pray in Jesus' name. Amen. I think the anniversary Blue Ridge Bible Baptist sa Quintin. Salamat po sa sure by the way before I forget, I want to introduce my wife, my love, my heart, my confidence, my leader, and all that is in me and all. Siya po ay galing ng Bisaya. Ang mga anak namin ay siguro Bisaya. Sila po ay lahat nasa college na here. There's that in Baguio. Pangalan ko ay taking role. Pangalan ko ay engineering. And also po, she's taking up nursing there. So, kayo nagpapasalamat sa invitation mo at it was like Pastor Valeria ay nagsuko ka ng buhay sa camp sa mga panahon ngayon. So, sa sayang ng Benny Mountain Province, my camp it was December and sila ang speaker din ng Pastor Benny. Hindi ko makakalimutan yung Benny dahil I was so youngish yan din. Ay na-possess sa lugar na yun. Si Pastor Valeria ay naging professor namin sa Bible College kasama ang aking kaibigan nito si Pastor Peter Caprisa and Pastor Valerio. Natagal na itong mga kaibigan mo. And alam mo, mas bata pa sa akin. I was 17 when I was with them. Napag-17 na po na ako naging sa ating Pastor Gary. Handle the works ng ilang kaya Santa Cruz and nasa ito Taguig and Fort Bonifacio was assigned and
Venezuela. In 1995, I was sent to the Gupan City as a missionary. So I stayed in the Gupan for 7 years and started to work here in San Jose. Afterwards, I delegated sa isang preacher dito. Then I went up to Baguio. Okay, started 2 works in Baguio. So yung hinawakan ngayon, you know, tinawag Pastor Romy Balito, Pupo, and I started another one in Kuwait. So I started 2 works in Baguio. That was 18 years ago. So yun yung hawak ko ngayon. I turned over the word to them. Then started another work. Then, 3 Sundays ago, ay pasimula po ako ng bagong gawain dito sa San Jose. Yung kukwento po ako kasi ang team natin ngayon is no more. I'm already 53 years old and starting another work. So that's the 7th mission work. Alam mo, hindi ko alam ang puso ng isang missionary kung hindi ko nagsimula ng gawain. Basta yung talagang pasintataas nila. So, I started the work with your 6 years ago. Sabay ko. So, nakikita ko yung mga posting na pupunta rito. Basta tayo. Gawain sa Kuban Benguet. So, but a month ago, we started another work in San Jose City. Ito ay highway. And pray for us. I praise God. And si Pastor God. Before I started the first Sunday, I invited him together with his partners. So I'm grateful for that. We have 2-night evangelistic crusade and a 2-night evangelistic crusade. I think we have 46 professions of faith. And pray niyo bukas ko so I will be baptizing 2 of them. So, well, we saw the place is a dilapidated place. Ito ko ay panibago, hindi ko ikuha yung gawain sa Diyos para na dito. So, panibago ko ministry at I would advise mga bagong preachers, pastors. May advantage actually yung nag-stay sa isang work na doon ka nakanda. Kasi yung grow with the people, di ba? Pagka you would don't realize that you would group come together. Pero mas mahirap yung nangyari sa akin because I don't know myself. Yung iiwanan ko yun kaya sa grupan, starting the work 95, iniwan ko sa isang preacher. Simula ako ulit. So yun yung talaga ngayon. I'm training now. May 2 akong preacher na iwan sa Muñoz. Ako nagsisimula dito sa San Jose City. The result of the place is an inaugurated place na sa Silang kaya alam ko yung gawain. And even this word also we were here 2 years ago nung nag-celebrate dito na yung harap pa na parang nagbabahay-bahayan na actually, mas maganda ba yung talalagayan kasi talalagayan namin yun kasi pupunta sa nasa lugar na nirentahan namin ng unang aso parang haunted house parang maraming evil spirit. Kaya nung unang service namin mas delikado, kumuha ako agad ng offering. Bakit? Parang malis yung mga evil spirits. Kaya ngayon wala ng evil spirit. At kumuha kami ng offering. So, I'd like to give a story. The last time I saw Pastor Valerica was when we were invited in Congress. I think that was 3 years ago, February. Time ni Papa House Speaker pa si Cayetano at time. So we were standing po sa mga pictures ng mga congressmen. Sabi ko, Pastor, I salute you na malakas pa kayo. You turn over the work of Pastor Pacho. And ang sabi niya sa akin, we just don't know about life. So that's the last parting words. But I praise God, I know that He is now part of those cloud of witnesses. Amen. Cheering for us to reach
Tuloy lang. Amen. Shouting, go on. Continue the word. Do more. To expand God's kingdom. So, ngayong umagang ito, nandito kami nakikiselebrate sa inyong anniversary. Bigla nang bago yung mensahe. Praise God for our guest today, sa mga panauhin po namin. Salamat po sa mga pastoral. Salamat po sa mga pastor. Diyos po yung mga kasama po. Ano nyo, 95 dito ako. Makakasama ko ng mga pastor sa Pangasinan. Pwede namin alam nyo, kailangan po natin ng tatlong pamilya. Well, una ay nanggaling ngayon sa tinatawag natin domestic family. Meron akong magulang na kailangan. It's not about yet. You have a domestic family, meron ka Misigit ang mata ko. tatay at nanay. So yung pamilya ko simulan natin. Pero hindi na meron ng domestic family, dapat pagkaroon na ng spiritual family, we become part of the family of God. Sana nandito ka bilang maging membro ka ng pamilya ng Diyos. So bilang pastor, dito kami, ng Ecclesia ito, binibigay namin ang mensahe ng kaparaanan ng kaligtasan na hindi po yung Baptist Church. Oo, hindi po anumang relihiyon. Kasi ang sabi ng Panginoon sa John 14:6, sinabi niya ako, ang daan ng katotohanan at ang buhay o nakakapatungkos ama ng Kristo ang magitan ko. At ngayong umagang ito, nais namin ibahagi sa iyo na ikaw ay magiging membro na ng pamilya ng Diyos, hindi dahil sa ikaw ay mabuti, hindi dahil sa ikaw ay may religiyon, maaaring nabautismohan ka na, pero hindi yun ang daan. Ang tanging daan para ikaw ay maging membro ng pamilya ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi sa John 1 verse 2, sabi ko, men gave power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So ngayong umagang ito, pag tinanong kita, pagpanahon ka ng buhay, ay akiya ka ng kalamitan kung sa puso mo wala po, ay nais namin sabihin sa iyo, ang daan para ikaw ay makakya, makasiguro, ay sa pamamagitan natin ni Kristo Jesus. Siya po ang nagbigay ng kanyang buhay, namatay sa krus, nabuhos ang dugo sa krus. Bakit? Para ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa, buhay na walang hanggan. At kung tatanggapin mo siya, ang sabi ng Bible, as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God, family of God. So, ibig sabihin, meron ng domestic family, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus Kristo, ikaw ay membro ng spiritual family, the family of God. Pero hindi lang dapat, kung ikaw ay meron domestic spiritual family, you should be part of the church of God. Oo. So, ibig sabihin, kung ikaw ay naging membro ng pamilya ng Diyos, bumalik ang Panginoon, ikaw ay tuloy ng Panginoon, ay meron na dapat pinapakabilangang pamilya na ano yun? Ang tawag natin doon, Ecclesia, Church. Oo. Na kung saan, ang sabi ng Bible, and to Him be glory in the church. Ibig sabihin, wala ng kwenta na ikaw ay gumagawa. Oo, kung may bunga yun, kung hindi ka bahagi ng church. Kasi sabi ng Bible, and to Him be glory in the church by Christ Jesus. Ibig sabihin, mayroon na dapat pinapamilaan ng church, di ba? Layo kasi ito eh. For example, naka-uniform ng police, nagtra-traffic jam. Pero hindi makakakuha ng sahod yun. Di ba? Kasi illegal. Araw ng ulan, di ba? Katulad namin mga pastor, hindi na kami basta kasi ng gawain. Mayroon church na nagbigay sa amin ng authority na tinatawag. Ng gawain. Kaya yung iba ay mayroong gawain na kung saan ginawa kanila authority na binigay sa kanila ng mga churches. So, ganun po. Meron po tayong ecclesia, dapat na tayo ay naglilingkod. And I believe as an individual believer, dapat ka na ecclesia. You cannot do more and expand more without the church. So,
But you know what I could just imagine na yung sinabi ng Panginoon when I go, you will do more, sabi niya sa kanya mga apostol. Malayo kasi yung wire. Yung pastor Rodriga, na gano'n na yung gawain ng papatuloy at mag-expand pa. Bakit? Dahil sa pamamagitan niya, nag-pray siya sa mga kalatangihan. Yung mga kasama ko, I saw them being with Pastor Rodriga. I pray, I believe. Kahit palitan yun ng palitan yun, ganyan pa rin yun. Expand, doing more. Napakatulad lang ng Panginoon, wala Malayo siya. kasi yung receiver niya eh. Papatuloy, in spite of the absence of the Lord, and they know, the Bible says, you will do more than what I did, sabi ng Panginoon mismo. Diba? Kaya nga, it proves even that when the Lord rose up, ay makikita natin after He rose up from the grave and left the church, to those apostles, makikita natin at one time, the Lord never baptized 3,000 souls. But during the time of the apostles, through the preaching of Peter and Acts, isn't it? There were 3,000 souls that God saved and baptized. So, yung gawain ng papatuloy, hindi po humihinto, mga kapatid. At sana, praise dito sa San Quintin, iba po ang meron ng Panginoon sa inyo. Iba ang pag-inos ng gawain dito sa totoo lang. Opo, and praise God for this couple. At San Quintin family, I think I met this couple 9 years ago when I first went to the States. I saw their dedication to the Lord. Kami tayo magpahay nila sa Henley na pinapagani sa gawain. I had the chance to have services with them sa bahay nila. Last time I went there, last 2 years ago, yung kapag-earn ng mom ko, I had the privilege to meet them. Yung company nila, Wag na. Nakaka-istorbo na. ginagamit for Bible studies. So, nakita ko yung commitment ng couples na Maano sa speaker yun. Nakawala siya sa... partner na gano'n. Kasama nyo na ng iba, sana all. Diba? Kung nakakailangan kayo ng tutulungan pa, nandito lang kami sa tabi-tabi. Ang hirap kayo yung pasimulan ng gawain sa totoo lang. Yung akala ng iba, isang bilang pastor, as I give my testimony, akala ng iba marami kang pera dahil muna nasa metropolitan kami. Kung may pera, yung pagkakis na pastor. At alam mo, inintihan kayo ng mga troll sa social media bakit election ng experience. Oo, pinapanan kasi ngayon tumatagal na video about his cars, his watches, his bags, sabi niya, gusto yan, binigay ng mga membro yan. I saw it. Yung mga relo niya. During his 70th birthday, I was there. It was pandemic. Sa Dubai. Sa Okada. They gave him a penalty. That's 34 million. Sabi ko, it is because of his faithfulness to the Lord. God bless it. Diba, hindi naman hinihingi yung mga membro nag-uusap kasi yung mayayaman na membro doon. Sabi lang ang prinsipyo na, how could I buy a better car to yung sasakyan ng pastor namin, di ba? Ay Fortuner. Tapos ang sasakyan niya ay Wilson na, di ba? Partner of SGP. Hindi naman mo sasakyan ng Fortuner yun. So, ang prinsipyo na natutunan nila, hindi sila pipili ng mas magalang sasakyan kaysa sa pastor nila. So they would give their pastor a high-end car for them to be